Hello po sa mga nanay, mommy, momsy. Welcome back to my YouTube channel. So nandito na naman tayo sa Financial Literacy 101 para sa ating mga anak na nasa edad 4 years old to 7 years old. By the way, I'm Coach Anna, your financial educator. So yung IMG goal, yung main goal po namin is to make financial education available po sa lahat. Walang pinipiling edad. Kasi naniniwala kami na madaming nag-struggle po, no? Madaming nahihirapan dahil nga sa kakulangan nila sa pagdating sa kaalaman po sa kaperahan. So, natapos na po natin yung lesson 1 2 days ago. So, ngayon naman, pag-uusapan natin yung saan galing ang pera, yung lesson 2. Kung hindi nyo pa napanood yung lesson 1, you can go to my YouTube channel at hanapin nyo lang po yung first part nito, yung lesson 1. Kasi napakahalaga na mapanood muna nila yung una. So, natutunan po ng ating mga anak dun po sa first lesson kung ano nga ba yung pera at para saan ba yung pera. Ngayon naman, manutunan po nila kung saan ba galing ang pera. Diba? Tanungin po natin yung ating mga anak kung saan galing yung pera. Where does money come from? So, kung wala man silang maisagot, okay lang. Huwag po tayong magalit or magtampo sa ating mga anak kung wala silang maisagot. Kasi responsibilidad natin bilang mga nanay na ituro ito. Diba? Kasi hindi lang enough na alam nila kung ano yung pera, para saan ba yung pera. Kailangan din nila malaman kung saan ba galing yung pera. So, pwede natin sabihin sa ating mga anak na yung pera ay galing po sa trabaho na ginagawa natin or mga serbisyo or sa pagbebenta. Diba? Kung may negosyo kayo, yung food cart, pwede yan. Money come from selling online. Kung madami na nagbebenta online. At yung interest din ng savings account. Kung may savings account, so pwede pong galing po dun yung pera. At diba sa gift din, kung yung during New Year's, nagbibigay tayo. At pag birthday, minsan, pera na lang yung binibigay natin. Saka sa Christmas din, nagbibigay tayo. At sabihin din natin, minsan kung walang-wala tayo, di ba, yung pera galing din dun sa mga taong nagpapautang sa atin. At pwedeng manggaling din yung pera dun sa interest ng ating investment. At pwede din yung pera ay galing kung mag-start sila ng small business. Gaya pagbebenta ng lemonade or ice cream or pagbebenta ng cookies. Maalala ko noon na mahilig gumawa si mama ng puto. So, yun yung natuto kami, bata pa lang kami, paano kumita ng pera. So, alam namin kung saan galing yung pera at gaano ito kahirap din kitain. So, alam namin i-value po yung bawat pera. So, panoorin din po natin yung sagot ng aking anak tungkol sa lesson number 2. Saan ba galing yung pera? Lucy, can mommy disturb you? Yes. Can I ask you something? Yeah. Do you know where does money come from? Yes. Have you ever received money? Yes, of course. Where did you receive money? To From whom? the store. From the store? For my change. What else? From my money. Why you receive some money from your? Because I received $23 from her. Why? Because I massaged her back for 20 minutes after I earned it. I did it and I did clean the living room, so she paid me $2. Then I helped do the laundry and then he paid me $1. So you mean to say you work for your money? Yeah. So your money comes from your work. Yeah, I know. What else? Did you receive any money during your birthday or No. any special occasion? Only one time. So you receive money from your birthday. It's a gift. What else?
When you lose your tooth, did you receive any money? Yes, You received money from who? from the tooth fairy. How much did you get? You remember? No, I No. remember that it was a lot of $1 in the Ziploc, Mm. and they took the tooth. I And I see. think they used the What tooth. else do you know where you can get money? By selling something. Like what? Did you sell something before? Yes, With whom? With your friend or just by yourself? my friend. So, yun po yung sagot ng aking anak po, no? Na at least alam niya na saan galing yung pera. At yun nga, nung nagpamassage ako sa kanya, binayaran ko siya kasi gusto kong matutunan niya na hindi basta-basta napupulot yung pera. Na kailangan mong you have to work for it. So, at least natuto siya na paano ba pagtrabahuhin din yung pera na gusto niya kasi hindi namin binibigay kaagad yung pera, kailangan matuto siya na paghirapan ito. Kasi mas ma-value niya yung pera kapag pinaghirapan niya kaysa bigay lang kaagad. So ito po yung pwedeng activity na ipagawa po natin sa ating mga anak na pwede silang magtanong sa 5 tao na kakilala nila kung saan galing nga ba yung pera na meron sila. Pwedeng tanongin nila yung auntie nila, uncle, yung lola, lolo, or yung kaibigan meron sila. At yung assignment naman, magsulat sila ng 3 paraan kung paano ba sila makakuha ng pera or how to get money. At kailangan magsulat din sila ng 3 tao na nagbigay sa kanila ng pera. Yun lang po. At kapag magiging IMG member ka, pwede mong i-register po yung anak nyo dito sa The Future CEO Club, edad na 2 taon hanggang 17 years old. So, you can scan the QR code kapag IMG member na po kayo. So, thank you for watching until the end. Kung may katanungan po kayo, you can comment below or you can message me sa aking FB Messenger. You can also scan itong QR code para malaman nyo pa kung ano pa yung IMG platform na para sa inyo bilang mommy. So, I'll see you in my next video. Bye-bye!